Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simulay siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang mga salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan.
Mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingang nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan, humarap sa nagniningning ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo na pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay, ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiyo po na pong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na araw ng pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Poong Jesus Nazareno. Muli, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang bilis naman yung tapusin yung espiritu, yung diwa ng Pasko. Huwag naman masyadong agahan yung pagbabalik sa kalungkutan. Tayo po ay nagdiwang at nagdiriwang ng kaligayahan dahil sa pagsilang ng Poong Jesus Nazareno. Dahil ang kanyang pagsilang ay tanda ng pangako ng Diyos, katuparan ng pangako ng Diyos. Kung kahapon,
narinig natin yung pangalan ni Simeon. Si Simeon na sinabing hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang ipinangako ng Diyos na magiging Mesiyas o tagapagligtas. Kaya laking pasasalamat ni Simeon na nakita niya na sa wakas. Kaya nga ang dasal niya na, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin dahil nakita ko na ang iyong pangako. Ngayong araw na ito, narinig naman din natin yung isa pang naghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Yan ay si Ana. No? Dito sa ating ebanghelyo, pinangalanan na Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Sa pagkakapaliwanag dito, sabi po, siya ay napakatanda na. To be exact, 84 years old. Marami po dito, no, mga deboto ng Nazareno, masisipag po umaten ng misa, mga medyo senior na. Kaya lang ngayon, no, sa bahagi nila, maraming nalulungkot kasi 65 and above, bawal lumabas ng bahay, bawal pumunta ng simbahan. Kaya no, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman nila na baka nade-deprive, no, hindi pinapalabas, hindi pinapayagang makapunta ng simbahan. Pero yung iba talagang nakakapuslit. Kahit na bawal, hindi sila mapigilan pumunta dito. Ganon din si Ana, no? 84 years old, at ang sitwasyon ni Ana, isang balo, byuda. Sabi pa dito, 7 years pa lang silang nagsasama ng kanyang asawa, nang mamatay na yung kanyang asawa, nabalo na. 7 years pa lang nagsasama. Pero maganda po matutunan natin yung halimbawa ni Ana. Kasi para bang pwede naman palang tumanda, pwede naman palang maghintay habang tumatanda ng may kabuluhan ng buhay. Nakuha niyo po? Kasi ang babae, lalo na sa kultura noon, no? Noon, panahon ni Ana, ang mga babae, nakadepende talaga yan sa kanilang asawa at kanilang mga anak. Kaya kawawa, ang kabilang sa mga kawawa sa lipunan ay yung balo. 'Di ba? Mga bata, mga may sakit, mga balo. Kasi kinukonsider na wala silang silbi sa lipunan. Nakuha niyo po? So ito yung kalagayan niya. Pero hindi niya hinayaan yung sitwasyon niya bilang isang balo na magmukmok na lang, na mag-self-pity na lang, kundi inilaan niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa templo. O po pwedeng hindi sa paglilingkod. Inilaan niya ang kanyang panahon sa palagiang pagpunta sa templo, pagpunta sa simbahan, habang hinihintay din niyang makita ang katuparan ng pangako ng Diyos. At hindi siya binigo ng Diyos. Ganon katagal. Ito yung isa sa nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin at nag-aanyaya sa atin na sige lang, hintay ka lang. Maghintay ka lang. Pero hindi porket naghihintay, nagmumukmok. Maghihintay tayo, at the same time, gagawin nating mas kapaki-pakinabang ang ating mga oras o bawat sandali ng ating buhay. Gawin natin mas kapaki-pakinabang. Marami sa atin nagrereklamo kasi 9 months na eh. Diba? 9 months na tayong naka-quarantine, 9 months ka nang walang trabaho, 9 months ka nang namatayan dahil marami po na biktima ng COVID. So 9 months, magmumukmuk ka na lang ba? 9 months, sisisihin mo na lang ba ng sisisihin ang nangyayaring ito sa iba?
Baka mayroon ka nang dapat gawin. Kasi si Ana, habang naghihintay, hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. At ganoon din sa atin. Pero mo 9 months, nakasurvive tayo. Nakakasurvive pa. Bagamat may mga pagkakataon na medyo nai-stress na tayo, nade-depress na tayo, gustong-gusto na natin lumabas. Kaya nga, kailangan natin mas maging creative. Kailangan natin mag-innovate. 9 months na. Yung iba, talagang nag-isip paano kumita. At yung iba, mas kumita pa sa panahon ng pandemya kasi ginamit nila yung pagkakataon kasi hindi porket namatayan ka, wala ka nang magagawa. Hindi porket nawala yung mga bagay sa iyo, malulungkot ka na. Kailangan nating kumilos. Kaya nga, di ba, maganda rin po itong sabi sa sulat ni Apostol San Juan sa unang pagbasa. Baka tingnan natin, sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o yung mga bagay sa sanlibutan. Naka-attach kasi tayo dun sa mga material na bagay. Naka-attach tayo dun sa mga activities natin. Naka-attach tayo at halos yun na yung mundo natin . Ngayon, nawala lahat yan. Kaya pakiramdam natin, binagsakan na tayo ng langit at lupa. Pakiramdam natin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Para bang pwedeng tingnan sa isang aspeto na nawala man ang lahat ng yon, ang dahilan din para muli mong makita ano ba talaga yung pinaka-essential, sino ba talaga yung totoong magpapasaya at magpapaligaya sa iyo. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Sana po, katulad ni Ana, maghintay tayo, kahit tumanda na tayo, pero tiyakin natin, tumatanda tayong naghihintay ng masaya. Hindi nakasambakol lang mukha, hindi namumblema lagi, kundi sinisisikap natin, hanapin at umanap ng dahilan para maging masaya habang hinihintay natin yung pangako ng Diyos na ipagkakalob niya ang anumang ating kahilingan. Amen? Magsitayo na pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniaalay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ang ating pong itutugon, Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin
na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo na pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Sa mga nasa labas po, para hindi naman kayo maulanan, pwede naman kayong pumasok. Doon lang po ang daan sa harapan. Mas marami naman pong espasyo pa para hindi po kayo maulanan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sariling aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel nang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko na ba ang nagdaan, kay rami na ng iyong natanggap.
Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Upang maging katulad ng sayo. Magsitayo na pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mo ang aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagintapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Muli, konting paalala po, bukas, December 31, magsisimula po ang nobinaryo
para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. December 31 hanggang January 8, lahat po ng misa mula 5 a.m. hanggang 6:30 ng gabi, lahat po ay misa nobinaryo. Kaya hindi natin kinakailangang magkumpul sa isang misa lang o sa isang schedule. So pag dumalo kayo ng misa sa anumang oras, yan po ay nobinaryo sa kapistahan na. Okay po ba? Para maiwasan natin yung pagdidikit-dikit, ma-maintain natin yung social distancing at magampanan pa rin natin yung ating pong pamamanata dahil madalas namin sinasabi, wala mang prosesyon o traslasyon, tuloy ang selebrasyon. Kaya kailangan namin ang inyong kooperasyon. Huwag po natin pairalin yung katigasan ng ulo, bagkos ay yung disiplina. Always wear your face mask, face shield. Paglabas pa lang ng bahay, papasok dito. Alamin nyo po yung mga entry points. Lahat ng gustong pumasok sa simbahan, may pila doon sa Villalobos at dito sa Carriedo. Kung hindi naman, sa paligid ng simbahan, magpro-provide po tayo, lalo na sa January 9 at sa First Friday ng mga LED para talagang makita ninyo yung nagaganap na misa dito. Kailangan namin ng mga disiplinadong deboto. Kasi talagang pinaglalaban namin sa IATF, sa local government na tuloy yung ating pagdiriwang. Naunawaan natin wala ng prosesyon, pero tuloy ang pagdiriwang. Ang kinatatakot lang ay baka hindi natin makontrol ang isa't isa, tayo ang pagmulan ng pagkalat dahil hindi tayo marunong makinig at ayaw natin mangyari yon. Kaya paulit-ulit namin itong sasabihin sa inyo. No? Sa mga simula bukas, pwede nyo rin pong dalhin yung mga images ng Nazareno, lalo na yung mga kayang bitbitin para during Mass, dito ay mabasbasan na natin kasi wala tayong pagbabasbas ng mga replika, yung tradisyon natin na lahat, libo-libong replika dumadating dito at binabasbasan. So kada oras ng misa ay babasbasan na natin yan. So dalhin nyo na po. At sana po ipakalat ninyo yung mga paalalang ito sa mga kakilala ninyo. Ha? Iba yung pag-iingat at pasensya ang kailangan natin sa mga susunod na mga araw para hindi po tayo maabala sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Okay po? Salamat po sa inyong pakikiisa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyo lahat.